Pinagpaliban ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa flood control scandal. Para sa Detalye Live, mula sa Quezon City, may Express Report, si Mon Gualvez. Mon, bakit daw di natuloy yung arraignment ngayon? Ruth, aabot kasi sa 7 mosyon ng kinakailangan pa munang dinggin at desisyonan ng 3rd Division ng Sandigan Bayan na ihinihain ng mga akusado para sa kasong malversation kaugnay sa umano'y Ghost Infrastructure Project sa Bulacan. Ito yung dahilan kung bakit na-defer o pinagpaliban muna ang sanay arraignment o pagbasa ng sakdal at pre-trial ngayong araw. Inisa-isa ng mga maestrado o mga mosyong inihain ng kampo ni dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang kapwa akusado. Kabilang dito ang motion to quash information na isinampang kaso. Git ng kampo ni Revilla, nais nilang mabasura ang kaso dahil hindi raw nasunod yung due process at lumalabas na walang basis ang mismong demanda. Pero tingin ng prosekusyon, tila delaying tactics lang ang paghahain ng sangkaterbang motion. Mas napapatagal din daw ang pananatili ng mga akusado sa kulungan. Nanatili namang walang imik ang dating senador. Kasama ni Revilla ang kanyang misis na si Congresswoman Lani Mercado at 3 anak o 4 na anak na sina Congressmen Brian at Joel Revilla, pati na sina Ina at Cavite Vice Governor Ram Revilla. Lahat sila no comment din sa mga tanong na ibinabato ng media. May kaugnayan ng kaso sa 92.8 million pesos na halaga ng di umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ni-reset ang arraignment sa February 9 habang inaasahan na ba makapagbibigay ng komento ang prosekusyon sa mga inihaing motion. Ruth, sa ngayon, katatapos lamang ng scheduled arraignment and pre-trial din na kinakaharap ni na dating Senador Bong Revilla at 6 di ba pang akusado sa 4th Division naman ng Sandigan Bayan. Ito naman ay para sa kasong graft na konektado rin sa flood control scandal. Hindi rin nagpa-arraign o nagpabasa ng sakdal at na-defer din ang kampo ni Revilla at yung 5 iba pa. Pero natuloy ang arraignment ng isa sa mga akusado, yan si Emelita Watt, na naghain naman ng not guilty plea. At nireset din ang naturang arraignment sa February 9 hanggang makapagbigay muna ng komento ang prosekusyon sa mga inihaing motion ng depensa. Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.